She is already has feelings for him. Didn't see it, bro. Ang intern sa department ni E.K. Montenegro ang nagpakalat ng chismis na yon. She saw her this morning and thought she was here to see Z.I. Montenegro. Nakasimangot na tumitig si Lalain sa lalaki at masama pa rin ang loob sa pag-aakusa nito. Matapos naman marinig ni Gneves ang sinabi ni Eros ay nakaramdam siya ng guilty. It's my fault. Don't be angry, hinging, paumanhin ni Gneves sabay kamot sa ulo. Hindi naman basta-basta mapapalagay ang loob ni Lalain sa paghingi ng paumanhin ng lalaki. Ni hindi nga niya alam kung apology ang ginawa nito o ano. Hindi niya basta mapapatawad ang ginawa nitong pamamahiya sa kanya kanina. Nang makita naman ni Gneves na galit pa rin ang babae ay hinawakan niya ito sa baba at bahagyang pinisil. How about give you compensation? Anong gusto mo? Tell me. Sandaling nag-isip si Lalain nang may maalala. Si Ines Divine, mabait siya sa akin at hindi niya ako pinababayaan sa debonair. Pwede bang mo siyang parusahan ng husto? Sandaling natigilan si Gneves. Hindi niya akalain na ang hihilingin nito sa kanya ay para sa ibang tao. Wala namang kasalanan si Ines Divine. Pwede bang ibalik mo siya sa dati niyang posisyon, nakikiusap na wika ni Lalain sa lalaki. She was just demoted from her position but her salary is still the same. If she has good achievements in the future, she can be reinstated, irritabling sagot ni Gneves. So, nakuha mo na ba ang gusto mo? Aano di? Nag-aalinlangan si Lalain na sabihin sa kaharap ang isa pa niyang gustong gawin nito. What do you want? Come on, tell me. Money? Car? House? Name it and you'll have it, ani Gneves. Pwede kong makuha ang kahit na anong gusto ko, naninigurong tanong ni Lalain. Gneves narrowed his eyes, knowing that Lalain would push her limits and say something he didn't want to hear like leaving. Yes, G. Tugon ni Gneves sa kamadilim ang mga matang tumitig kay Lalain, except from leaving me. Hindi na itinuloy pa ni Lalain ang gustong sabihin. Hindi siya tanga. Alam niyang kung sasabihin niya ang tunay na nais ng kanyang puso ay alam niyang magagalit lang ito. Sandaling nag-isip si Lalain ng palusot ng maalala ang nasirang damit na suot na siya. Ang dami mo nang nasira na damit ko kaya palitan mo, nakasimangot na sabi niya. Ang kaninang tensyonado na mukha ni Gneves ay narelax nang marinig ang gusto ng babae. Ang akala niya ay kung ano na ang iba pang bagay na gusto nitong mangyari. Baka naman dahil low quality ang brand ng damit mo. Let me check it, ani Gneves sa kahinila si Lalain sa kanyang tabi. Nagkunwari itong iniinspeksyon ang damit na suot ni Lalain na hindi sinasadyang napunit niya kanina. Subalit nang makita ang mapulang marka sa dibdib nito ay marahan niya itong pinasadahan ng kanyang hintuturo. Masakit ba? Tanong ni Gneves sa paos na tinig. Nang makita na muling nabuhay ang pagnanasa sa mga mata ni Gneves ay naitulak ni Lalain ang lalaki. Tuwag, hindi ka pa magaling di. Then cooperate with me di. Ani Gneves saka hinawakan ang kanyang pang-upo na ang ibig sabihin ay pumwesto siya sa ibabaw nito. Huwag mo na akong pahirapan. Hindi naman makapaniwala si Lalain sa gusto nitong mangyari. Nasa hospital pa ito, paano nito nagagawa ang ganoong bagay? Noong nakaraang gabi lang, habang naglilinis ito ng katawan ay binigyan niya ito ng handjob. Nagpapanik na naitulak ni Lalain ang lalaki sa dibdib. Hindi pwede. Nasa ospital tayo, hindi ka pa magaling pagtanggi ni Lalain. Hindi naman nagpatinag si Gneves. Sa halip ay walang sabi-sabing ibinaba nito ang pantalon ni Lalain, sabay sabing, don't worry. May nagbabantay sa labas kaya walang papasok. He was on a business trip for a few days, so he was missing Lalain. It was only natural that he would feel a strong desire for her. At sa pamamagitan yon ay pansamantalang mababawasan ang pananabik niya para rito. Nang malaman naman ni Lalain na mayroong taong nagbabantay sa labas ng kwarto, ay lalo siyang nakaramdam ng matinding kahihiyan. Pulang-pula ang kanyang nang humarap sa lalaki. Hindi. Hindi ako papayag na may makarinig sa atin. Kung ganon, hinaan mo ang boses mo. Palibhasa ay nakahubad na rin ang ibabang bahagi ng lalaki kaya naman ramdam ni Lalain ang init ng kanilang mga katawan na nakadikit sa isa't isa. Maya-maya pa'y idiniin si Lalain ng lalaki sa ibabaw nito na ikinagulat niya sa nadali. Tutulungan kita
Namula ang mukha at buong katawan nila Lain, at hindi na nakapagsalita pa nang maramdaman na naging isa ang kanilang katawan ng lalaki. Sorry, I really can't wait. Wika ni Gnave sa namamaos na tinig. Napuno ng mahinang halinghing at pag-ungol ang kabuuhan ng kwarto. At ilang sandali pa nga iisang kakaibang amoy ang masasamyo sa kabuuhan ng paligid. Hingal na hingal sila Lain sa pagkilos sa ibaba ni Gnave, kaya ibinagsak niya ang sarili sa ibabaw nito. At kahit habol-habol ang hininga ay pinilit niyang magsalita, sa susunod kapag may nangyari o may problema, tanungin mo muna ako bago ka magalit. Hindi maintindihan ni Knives kung bakit bahagya siyang kinabahan. Alam ni Knives na hindi niya matatakasan ang kasal na gustong mangyari ng kanyang daddy. That marriage is not only to unite two different families, but also to fulfill her daddy's obsession. What will happen to the two of them when that happens? Will Elaine agree to stay by his side even though she is married to someone else? Alam ni Knives na hindi niya kayang panatilihin sila Lain sa kanyang tabi habang buhay. Pero sa mga sandaling iyon, gusto niyang parati na nasa tabi niya ito. Sa kahit na anong paraan. Okay, tugon ni Knives sa kamarahang kumilos ay hinawakan ito sa baywang. At bago pa tuluyang makapag-react sila Lain, ay mahigpit siyang niyakap ni Knives at sinabing, I'll promise you. Makalipas ang 3 araw ay discharged na si Knives sa ospital, at dahil sa dami ng trabaho na hindi niya naasikaso habang nagpapagaling kaya halos hindi na sila magkita pa nila Lain sa sobrang busy niya. Abala naman sila Lain sa trabaho dahil maging siya ay natambakan din ng gagawin sa kumpanya. Kinatanghalian, nagpunta sila Lain sa project site kasama ang kanyang mga katrabaho. Habang naglalakad pabalik ng kumpanya, naisipan nila Lain na dumaan sa isang coffee shop para bilhan ng kape ang kanyang mga kasamahan. Eksaktong kalalabas lang nila Lain, hindi niya inaasahang makita si Knives na nakatayo sa entrance mall, sa tapat ng coffee shop kung saan siya naroon. Nakasuot ang lalaki ng isang simple, ngunit eleganteng suit na pinatungam ng puting t-shirt bilang panloob. Sa angking kagwapuhan at tangkad nito ay talagang mangingibabaw ito sa karamihan ng mga naroon. Sa tabi naman ni Knives ay nakatayo ang isang magandang babae na base pa lang sa anyo at pananamit ay galing sa mayamang pamilya. Bagay na bagay ang dalawa sa isa't isa na animoy totoong couple ang mga ito. Nagdilim ang paningin nila Lain habang pinagmamasdan ang mga ito. Ito ba ang babaeng mapapangsawa ni Knives ayon sa daddy nito? Alam na niya ang bagay na iyon, pero iba pala ang pakiramdam kapag nakita mo na ng dalawa mong mga mata. Hindi niya kayang magbulag-bulagan ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung kailan nag-umpisa, pero hindi niya mapigilan ang sarili na magkaroon ng feelings para sa lalaki. Alam niyang mali na nararamdaman niya iyon, pero hindi niya mapigilan ang sarili. Elvie, are you explaining to me? Bitbit ang kape, walang lingon-lingon na mabilis na naglakad sila Lain paalis sa lugar na iyon, at kulang na lang ay liparin niya ang kalsada palayo sa dalawang tao. Hindi rin maintindihan nila Lain kung bakit ba siya tumatakbo ng mga sandaling iyon. Basta ang alam lang niya ay gusto niyang makaalis na sa lugar na iyon dahil parang sinasakal siya. Meanwhile, Knives' gaze fell on the petite woman walking quickly away. And although she was far from him and had her back turned, he knew who it was. Hanggang sa pinukaw ng kasamang babae ni Knives ang kanyang atensyon. Mr. Dawson, are you listening to me? Hindi sumagot si Knives, sa halip ay mabilis siyang tumalikod at iniwan ang babaeng kasama. Tumawid siya sa kabilang kalsada kung saan nakapark ang kanyang sasakyan at sumakay doon. Minanyobra niya ang kotse patungo sa direksyon kung saan dumaan sila Lain. Tulala naman habang naglalakad sila Lain, patungo sa direksyon kung saan nakapark ang company car ng Debonair. Mabigat ang bawat hakbang niya at naninikip ang kanyang dibdib sa tiwing pumapasok sa kanyang isipan ang nakita niya kanina. Nang matanaw na nila Lain ang company car, ay binilisan niya ang hakbang subalit isang itim na Bugatti ang huminto sa tapat niya. Wala sa sariling napahinto sila Lain sa paglalakad at ganoon na lang ang gulat niya nang bumaba ang bintana ng sasakyan at sumungaw doon ang gwapong mukha ni Knives. Get in, anyaya ni Knives sa babae na nakatayo lang at parang nakakita ng multo. Natigilan sila Lain. Paano naman napunta ang lalaki sa harap niya gayong kanina ay naroon ito sa tapat ng entrance ng mall, ay may kasamang magandang babae. Nang hindi kumibo sila Lain ay umarko ang kilay ni Knives at inis na nagsasalita. Di mo ba ako narinig?
Otomatikong napatingin sila Lain sa passenger seat at wala siyang nakita na nakaupo roon. Inisip niyang marahil ay nasa backseat nakaupo ang kasama nitong babae kaya nag-aalinlangan siyang sumakay doon. Ilang sandali pa narinig nila Lain ang malakas na busina ng company car na naghihintay kailalain sa umahan at sumungao sa bintana ang kasamahan niya at sumigaw. Hurry up, Lalain! Sumakay ka na rito! Sumulyap sila Lain sa lalaki na noon ay baka sa mukha ang iritasyon, saka siya umiling. Pasensya na, may kailangan pa akong gawin, pagtanggi nila Lain saka mabilis na naglakad at tinungo ang sasakyan kung saan naghihintay ang mga katrabaho niya. Pasensya na, may nagtanong kasi ng direksyon kaya napahinto ako, pagdadahilan nila Lain sa mga ito pagpasok sa kotse. Okay lang yon, tara na. Pilit nang umiti sila Lain sa mga ito sabay sulyap sa side mirror ng sasakyan upang alamin kung naroon pa ang kotse ni Knives sa kanilang likuran. Nakita niyang nagmanyobra ang lalaki ito patungo sa direksyon na kasalungat ng tinatahak nila. Dahil weekdays iyon, nagtuloy sila Lain sa kanyang apartment ayon sa napagkasunduan nila ni Knives. Eksakto namang pagbukas ng elevator, iniluwan nito si Elijah na mukhang mailakad dahil sa bihis nito. Hi! Kauwi mo lang galing trabaho, kaswal at nakangiting bati Elijah sa kanya. Tumango naman sila Lain sa kangumiti. Ikaw, may lakad ka? Yup, ani Elijah, and Giza the way, I got some information about the Medical Research Institute that was telling you about last time. Ibibigay ko sa'yo ang papers pagbalik ko. CJ. Maraming salamat, Kuya Elijah. Ingat ka. Nakangiting wika naman nila Lain sa sinagot lamang ni Elijah ng simpleng pagtango. Samantala, nagtuloy-tuloy sila Lain ng pagpasok sa kanyang apartment. Nagbihis lang siya sandali at pagkatapos ay nagluto. Dahil walang stock na pagkain sa mini-ref niya at hindi pa siya nakakapag-grocery, kaya instant noodles na lang ang kanyang hapunan. Matapos kumain ay dumiretso na rin siya ng pagligo. Kalahating oras din ang inilagi niya sa banyo dahil habang naliligo ay sari-saring bagay ang pumapasok sa kanyang isipan. Bakit ba niya nagustuhan ang lalaking simulat sa pool ay walang ginawa kundi pahirapan siya at ipahiya? Bakit niya nagustuhan ang lalaki na mahilig manghusga kaya maruming babae ang tingin nito sa kanya? At higit sa lahat, bakit niya nagustuhan ang lalaking kasing taas nito? Bakit sa lalaking magpapakasal na sa iba? Bakit kung kailan nag-file na sila ng annulment, saka pa niya ito nagustuhan? Hindi niya alam kung kailan at kung paano nag-umpisa ang nararamdaman niya para kay Knives. Ang alam lang niya, sa tuwing kasama niya ang lalaki, pakiramdam ni Vaav ligtas siya at walang taong kayang manakit sa kanya. Bumibigat din ang kanyang dibdib sa tuwing nalalaman niyang makikipag-blind date ito sa iba't ibang babae. Pero nakapagdesisyon na siya. Hindi dapat siya nagpapadala sa bugso ng kanyang damdamin. Marami siyang plano, mag-aaral siya sa ibang bansa at ipagagamot si Luke. Babaguhin niya ang kanyang buhay para hindi na siya inaapak-apakan ng mga taong nakaangat sa lipunan. Matapos makapag-isip-isip ay nagpasya na sila Lain na magpahinga. Nahiga na siya ng kama at habang nagpapaantok ay kinuha niya ang design book at akma na sanang bubuklatin iyon nang may nag-doorbell. Dahil sa pag-aakalang si Elijah na iyon ay mabilis na bumangon sila Lain at tinungo ang pinto. Subalit nagulat siya nang makita kung sino ang matangkad at gwapong lalaki na nakatayo sa harap ng kanyang pinto. Automatikong kumabog ang dibdib nila Lain nang magkaharap ang lalaking kanina pa gumugulo sa kanyang isipan. Anong ginagawa mo rito? Hindi na naituloy pa nila Lain ang sasabihin nang walang pasabing pumasok na ang lalaki sa loob ng kanyang apartment at prenting na upo sa three-seater sofa sa maliit niyang sala. May hinihintay ka bang iba? Nakataas ang kilay na tanong ni Knives sa babae. Bumuntong hininga naman sila Lain saka isinara ang pinto. Matapos niyon ay naupo siya sa katapat nitong sofa at puno ng pagtataka itong tiningnan. Bakit ka nandito? Hindi ka ba busy? Tanong nila Lain. Sandaling tumitig si Knives sa kanya bago nagsalita. Bakit ka umalis kanina? Sa halip ay tanong nito. Lihim na nakurot nila Lain ang kanyang palad. Hindi niya pwedeng sabihin na ayaw niyang makita na may kasama itong ibang babae kaya umalis siya. Kay kasama ko ang mga katrabaho ko. Bakit naman ako sasakay sa'yo? Pagdadahilan nila Lain. Is that really the reason? Tanong ni Knives na may nanunuring mga mata. Naman! Aano pa bang ibang dahilan? Nauutal na tanong nila Lain.
Because you saw me with another woman and you thought she was in the car with me, that's why you didn't want to get in. That's the reason, no, diretsang saad ni Knives ikinatigil nila Lane. Nagbaba ng paningin sila Lane. Ano naman ang karapatan niyang magtanong ng tungkol sa personal nitong lakad? Ano ba siya para rito? Isa lang siyang laruan nito na kung kailan nito gustuhin ay gagamitin at pagsawa na ay saka itatapon. Ang babaeng kasama ko kanina, representative ng business partner ng kumpanya at walang kinalaman sa akin, saad ni Knives maya-maya nang hindi sumagot ang babae. Natigilan naman sila Lane. Nag-angat siya ng tingin at pinagmasdan ng diretsyo ang lalaki sa mga mata nito. At bago pa siya makapag-isip ng tama, lumabas na sa kanyang bibig ang tanong na hindi isip niya ang nagdikta kundi puso. Bakit? Bakit ka nagpapaliwanag sa akin? Bakit? Talaga bang laruan lang ang tingin nito sa kanya? He could give her everything, but would she still leave him? Bakit? Bakit ka nagpapaliwanag sa akin? Hindi alam ni Knives kung ano ang isasagot sa babae. Sa buong buhay niya, hindi siya nagpapaliwanag sa mga tao tungkol sa mga bagay-bagay at sa mga desisyong ginagawa niya. Pero hindi maintindihan ni Knives ang kanyang sarili kung bakit di niya kayang makita na malungkot sila Lane habang pinagmamasdan niya ito. Maybe because I want to sleep with you, sagot naman ni Knives sa tanong na iyon nila Lane. Tila tinutusok ng maliliit na karayom ang dibdib nila Lane ng mga sandaling iyon. Ano pa ba nga ang aasahan niya rito? Laruan lang naman talaga ang tingin nito sa kanya at hindi bilang isang babae. Ganon ba? Anilalain sa katumayo at humarap sa lalaki. Kumain ka na ba? O wala kasi akong pagkain ngayon. Hindi ako nagluto, anilalain sa lalaki na pilit nilalabanan ang sakit ng puso na nararamdaman. Then cook for me, kaswal na sagot naman ni Knives saka pinag-ekis ang mahahabang binti at matamang tumingin kay Lalain. O wala nga akong iluluto kundi instant noodles lang, then fine, cook it for me, ani Knives na ikinagulat naman ni Lalain. Sure ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Lalain. Marami lang pera, bakit hindi ka nalang kumain sa 5-star restaurant, pangungumbinsi pa ni Lalain sa kaharap. Alam niyang sa yaman nito, hindi pa ito nakakakain ng instant noodles, kaya bakit niya ito pahihirapan? No, I want to eat here, pagmamatigas naman ni Knives. Pero hindi nga pwede. O wala akong ipapakin sa'yo. Are you going to cook or should I eat you? Nakangising tanong ni Knives. Hindi na sumagot pa si Lalain. Kilala niya ito kaya alam niyang kapag sinabi nito at gagawin nito. Sige hintayin mo na lang ako, sagot ni Lalain saka natatarantang tumayo at nagtungo ng kusina. When Lalain turned away, Knives secretly smiled. He hadn't eaten yet and he was really hungry. But since she hadn't cooked anything, he would just wait for the noodles. Habang naghihintay kay Lalain, nagpasya si Knives na maglakad-lakad muna sa kabuuan ng apartment. He first went to Lalain's room and since the door wasn't locked, he went inside. Maayos at maaliwalas ang loob ng kwarto, halatang alaga sa araw-araw na paglilinis. Simple lang din ang ayos nito na talagang bagay na bagay sa personality ng babae. Habang nagtitingin-tingin ng kung ano-ano, dumako ang paningin ni Knives sa mga tambak ng libro na nakapatong sa study table. Nilapitan niya ito upang tingnan at automatikong umangat ang kanyang kilay ng mabasang review books ang mga iyon. Dinampot ni Knives ang isa at wala sa sariling ibinuklat ang mga pahina. Kung tama ang hinala niya, ang librong iyon ay ginagamit bilang reviewer. Walang nabanggit sa kanya si Lalain na kailangan nitong mag-take ng exam. If only he had known, he would have let her study on her own and not bothered her anymore. Mr. Dawson. Okay na ang noodles. Kainin mo na habang mainit pa, pagtawag ni Lalain mula sa kung saan. Pumalatak naman si Knives nang marinig ang pagtawag nito sa kanya. Hanggang kailan ba siya nito tatawagin ng ganon? Bakit pagdating kay Elijah, tinatawag niya ng buong pangalan? Pero pagdating sa kanya, masyado itong formal. Itiniklop na ni Knives ang librong hawak subalit isang puting papel ang nalaglag mula sa libro. Mabilis niya itong dinampot at nandilim ang kanyang paningin nang mabasa kung ano yon. Ayon sa nakasulat, application form iyon para makapag-aral sa Northville International School sa United States. It seems like he plans to study abroad and those review books are so he can pass the exam. Mr. Dawson, ano na bang ginagawa mo? What the rese is this? Putol ni Knives sa sinabi ni Lalain. Hinarap niya ito na nanlilisik ang mga mata sa galit habang hawak ang papel.
Nang makita ang papel na hawak ng lalaki, ay tinakasan ng kulay ang mukha ni Lalain at halos mabini siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. I said, "What's the meaning of this, Age?" Sigaw ni Knives sa walang imik na babae. Nahihintakutan na nakatingin si Lalain. Nanginginig ang kanyang mga kamay at nanlalamig. Hindi niya alam kung paano at saan magsisimula para magpaliwanag sa lalaki at ipaintindi ang lahat. Alam niyang sarado ang isip ni Knives at hindi niya papakinggan ang lahat ng sasabihin niya. Itinapon ni Knives ang papel sa harapan ni Lalain. Baka sa mata nito ang matinding galit at kulang na lang ay kainin siya nito ng buhay. Huling tanong ko na to, Lalain Aragon. Kapag di ka pa sumagot, papatayin kita, anang lalaki na may himig pagbabanta. Nanginginig ang katawan at butil-butil ang pawis sa noo ni Lalain nang magsalita. Nagre-review pa lang naman ako. Hindi naman sigurado kung makakapasa ako. Really? Ginagawa mo ba akong tanga? Tingnan mo ang date na nakasulat diyan. That night, you gave me a gift and offered me yourself. You begged me to let you stay in your apartment. Para saan? Para makapag-review ka at madali kang makapunta sa abroad. Mahigpit na naikuyom ni Lalain ang kanyang mga kamao. Hindi siya naglakas, loob na sumagot o mga tuwiran dahil alam niyang mas lalo lang itong magagalit. Nilapitan ni Knives si Lalain at isinalya ito sa likod ng pinto, saka pinisil sa baba. Galit na galit si Knives at pakiramdam niya ay sasabog siya sa sobrang galit. Lalain Aragon, masaya ka bang pinaglalaruan ako? Masaya ka bang tinatarantado ako? Tanong ni Knives na nakatiimbagang. Dahil malakas ang pagpisil ni Knives sa pisngi ni Lalain ay lihim siyang napadaing sa sakit. Ibinuka niya ang mga bibig sa kasinubukang magpaliwanag, hindi kita pinaglalaruan. Nagsasabi ka ng isang bagay pero iba naman ang ibig mong sabihin. You did right to please me, but you planned everything behind my back. Nagpaplano pa lang naman ako. Di pa ako alis. Napayuko si Lalain sa kanyang mga kamay subalit maya-maya rin ay nag-angat ng tingin at diretsong tumingin sa lalaki. Iisa pa, kung sakaling makapasa ako, may 5 buwan pa naman bago ako umalis. Hindi pa ba sapat yon para magsawa ka ng makipag-sex sa akin? Masakit para kay Lalain na sabihin yon pero ito naman ang totoo. Alam niyang darating din ang oras na magsasawa ito sa kanya at basta na lang iwan na parang basura. Namayani ang nakabibinging katahimikan sa pagitan ng dalawa hanggang si Knives na ang bumasag niyon. Alam ba ito ng Elijah na yon? Tanong ni Knives sa malamig at nakakakilabot na tono. Ayaw naman magsinungaling ni Lalain sa lalaki dahil alam niyang kapag ginawa niya yon ay malalaman at malalaman din nito ang totoo. Pag-amin ni Lalain. Natigilan si Knives sa narinig. Kung ganoon, totoo pala ang sinabi ni Elijah na sasama rito si Lalain papunta sa ibang bansa. Kaya kung ganoon, magpupunta ka ng abroad kasama ang lalaking yon? Muling tanong ni Knives na nanginginig sa galit. Hindi alam ni Lalain kung paano sasagutin ang tanong na yon ng lalaki. Si Elijah ang magdadala sa kapatid niya sa abroad para sa treatment, kaya technically ay magkasama nga silang pupunta roon nito. Muling pag-amin ni Lalain. Kasi sasamahan, hindi na tinapos pa ni Knives ang sasabihin ng babae at tumalikod na siya at iniwan ito. Masakit ang kanyang dibdib ng mga sandaling iyon at hindi niya alam kung bakit. His breathing was also heavy as if he was gasping for air. Knives couldn't understand why. He could give her everything, but would she still leave him? Who is this so-called husband? Nang mga sumunod na araw, hindi na muling hinanap pa ni Knives si Lalain. Na para bang bigla itong nabura sa kanyang mundo. Katulad ng dati, pagkatapos ng trabaho ay dumidiretso si Lalain sa kanyang apartment para mag-review. Inuubos lang niya ang kanyang oras sa pag-aaral at hindi na siya nag-iisip pa ng kung ano-ano. Biyernes, ginabi ng uwi si Lalain dahil pinag-overtime siya sa trabaho. Alas 9 na ng gabi iyon at wala na siyang masakyang bus pa uwi, kaya naman napilitan siyang sumakay ng bullet train. Nang dumating ang tren ay kaagad na sumakay si Lalain, subalit isang lalaki na nakasombrero ng itim ang bumangga sa kanya. Mabilis naman itong humingi ng sorry kaya ngumiti na lang si Lalain bilang sagot at dumiretso sa bakanting upuan. Hindi maintindihan ni Lalain kung bakit, pero habang nakaupo ay siya pakiramdam niya ay may taong nakatingin sa kanya mula sa malayo. Nang lumingon naman siya, wala naman siyang nakitang ibang kahina-hinala. Binaliwala na lang ni Lalain ang nararamdaman at itinuro ang paningin sa labas ng bintana ng umaandar na tren.
Pasado 10:00 na nang makababa sila Lain na tren, at dahil malayo-layo pa ang kanyang apartment ay nagpasya sila Lain na mag-tricycle na lang. Wala na rin kasing masyadong tao sa kalsada, dahil may kalaliman na ang gabi at delikadong maglakad mag-isa. Nagtungo sila Lain sa terminal subalit sa kamalas-malasan, ni isang tricycle ay walang naroon. Ipinasya nila Lain na maghintay na lang kaya naupo siya sa waiting shed, subalit isang lalaking nakasuot ng team na sombrero ang tumabi sa kanya. Namumukhaan nila Lain ang lalaki. Ito ang nakabangga sa kanya kanina sa tren. Pasimpleng pinagmasdan nila Lain ang lalaki sa sulok ng kanyang mga mata. Nakasuot ito ng itim na leather jacket at sombrero. Matangkad din ito at may kalakihan ang katawan, pero hindi nga lang niya makita ang mukha nito dahil bahagya itong nakayuko. Hindi pinaghinalaan nila Lain ang lalaki dahil wala naman itong at iniisip niyang baka tulad niya ay naghihintay lang ito ng masasakyan. Subalit nang muli niyang sulyapan ang lalaki sa sulok ng kanyang mga mata, ay nakita niyang naglabas ito ng patalim bagaman wala itong ginawa bukod doon. Otomatikong tumambol ang dibdib Lain dahil sa matinding kaba. Nang mga sandaling iyon, alam niyang may balak itong masama sa kanya. Nanlalamig at namamawis ang kamay nila Lain ng mga sandaling iyon. Wala na siyang dalang pepper spray dahil naubos na iyon. Sandaling nag-isip sila Lain ang dapat gawin hanggang sa naisipan niyang magpanggap na may kausap sa cellphone nang sa gayon ay maaleto ito. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa ng kanyang bag at pinindot ang alarm tone upang palabasin na may tumatawag sa kanya. Kunwari naman ay sinagot nila Lain ang tawag na iyon. "Pipauwi na ako, love. Magpahinga ka na." "Ano? Susunduin ako?" Sige, sasalubungin kita." Nila Lain sa kabiglang tumayo sa waiting shed at mabilis na naglakad palayo sa lalaki. Bago umalis sila Lain ay nakita niyang ipinasok ng lalaki ang kutsilyo nito sa bulsa ng jacket, subalit sa kasamaang palad ay nakasunod pa rin ito sa kanya. Nanginginig ang kamay nila Lain ng mga sandaling iyon habang hawak ang cellphone. At dahil sa nerbiyos, nang muli siyang magpanggap na may kausap sa cellphone, ay hindi niya namalayan na napindot niya ang call button. "Hindi mo na ako kailangan sunduin, asawa ko." "Ano? Malapit ka na?" "Oo, sige, magkita na lang tayo." Nila Lain na nagkukunwaring may kausap. Maya-maya ay naramdaman nila Lain na nag-iba ang direksyon ng lakad ng lalaki, kaya naman nakahinga siya ng maluwang. Hindi na siya muling lumingon pa at mas lalong binilisan ang paglalakad. Mahigpit ang security sa Everall Estate Apartment, kaya sa oras na makarating siya sa gate at safe na siya. Nang ilang hakbang na lang sila Lain, para marating niya ang gate ng subdivision, ay isang kamay ang humila sa kanya mula sa likuran. Nang lumingon sila Lain ay nahintakutan siya nang makita iyon ang lalaking nakasunod sa kanya kanina. Umisi ito sa kanya kasabay ng paglabas ng balisong nito at itinutok sa kanyang tagiliran. "Hold up to," anang lalaki matapos ay inakbayan siya habang nakatutok ang kutsilyo. "Sumama ka sa akin, miss, at huwag kang gumawa ng kahit anong ingay. Kung hindi, baka gripuhan kita sa tagiliran," banta nito kay Lain. Walang nagawa sila Lain kundi sumama sa lalaki kahit takot na takot siya. Pinaghalong amoy ng alak at sigarilyo ang nasamyo niya mula rito. At marahil, dahil sa epekto ng alak kaya nito nawala ito sa sarili at gumawa ng ganoong bagay. "Alam mo miss, gamit mo lang sana ang gusto kong nakawin. Pero nang nakita ko kung gaano ka maganda at kakinis, nagbago bigla ang isip ko," anang lalaki nang umisi ng nakakatakot. "Kaya kung ayaw mong mamatay, sumunod ka lang sa lahat ng sasabihin ko." "Ayos ba?" dagdag pa nito kay Lain habang naglalakad sila patungo sa kung saan. Pakiramdam nila Lain ay masusuka siya dahil sa matinding takot ng mga sandaling iyon. Ibinuka niya ang bibig para sana sumigaw at humingi ng tulong pero malakas siyang sinampal ng lalaki. Sa lakas niyon ay na-out of balance sila Lain at natumba siya sa lupa. Namanhid ang pisngi niyang nasampal nito at nalasahan niya ang malansang likido mula sa kanyang bibig. Nilapitan siya ng lalaki na nanlilisik ang mga mata. "Ang tigas ng ulo mo. Ang sabi ko sa'yo, sumunod ka lang sa sasabihin ko," nangigigil na sigaw nito kay Lain. Sa takot na baka saksakin siya ng lalaki ay umiiyak na nagmakaawa si Lain demonyong lalaki. "Please wag mo akong patayin. Susunod na ako." Parang awa mo na di." Umiiyak na pakiusap niya. Napangisi naman ng malapad ang lalaki sabay sabing, "Okay good. Huwag kang mag-alala miss, dadahan-dahanin ko lang ni."
Lumapit kay Lalain ang lalaki at lumuhod sa harapan niya upang magpantay ang kanilang mga mukha. Doon naman sinamantala ni Lalain ang pagkakataon. Kinuha niya ang malaking bato sa kanyang likuran at hinampas ito ng malakas ang nito. Otomatikong natumba ang lalaki nang tumama ang malaking bato sa ulo nito. Putok ang ulo ng lalaki at napahiga ito sa maruming kalsada. Nanginginig na pinagmasdan ni Lalain ang lalaki na nakahandusay sa kanyang harapan at naliligo ng dugo. Hindi alam ni Lalain kung ano ang gagawin niya ng mga sandaling iyon. Sa takot niya ay naihagis niya ang hawak na bato at nanginginig ang mga kamay habang umiiyak. Eksakto naman ng mga sandaling iyon ay may dumaang matandang babae na nagja-jogging. Nang makita nito ang lalaking duguan at nakahandusay ay nasindak ito at nanlalaki ang mga matang napasigaw. Tulong! May pinatay! Sa parehong oras, sa loob ng itim na Bugatti ay tiimbagang-bagang na napakinggan ni Knaves ang voice message na iyon galing kay Lalain. Halos mabasag na nga niya ang kanyang cellphone dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Nang maisip na baka si Elijah nga ang tinutukoy ng babae sa tawag ay nakaramdam siya ng paninikip ng kanyang dibdib. Ni hindi siya makahinga ng maayos at para bang gusto niyang sumabog ng mga oras na iyon. Do you enjoy hurting and fooling me? Hello? Ito po ang Metro Manila Police District. Matapos kausapin ni Knaves ang pulis na sumagot ng tawag niya sa number ni Lalain, ay binalingan niya ang kanyang sekretary na kasalukuyang nakaupo sa passenger seat. Lumabas ka na ng sasakyan, Secretary Miller, utos ni Knaves. Sir, nagtatakang tanong naman ni Liam habang nakalingon sa kanyang boss. May pupuntahan lang ako. Napakamot naman sa ulo si Liam dahil sa sinabi ng kanyang boss. Pero paano si Eve Ramos? It's not a good idea to keep her waiting, sir. Go and give her gift, maikling tura ni Knives sa kaharap. Pero paano naman po ang daddy ninyo, sir? Nag-aalalang tanong pa ni Liam. Ilang beses na nireject ng kanyang boss ang pakikipagkita kay Eve Ramos dahil sa trabaho. Pero binigyan ng ultimatum ng daddy nito si Mr. Dawson at kailangan nitong sundin iyon. Sa oras na malaman iyon ni Mr. Kennedy, hindi niya alam kung paano magpapaliwanag sa matanda. Don't worry about it, ako na ang bahala kay daddy. Loob ng presinto ng Metro Manila Police District, bahagyang namamaga ang labi at pulang-pula ang mga mata ni Lalain habang kinakausap ng police officer. Ang suot niyang damit ay mayroong mansa ng dugo mula sa lalaking hinampas niya ng malaking bato. Matapos makuhanan ng statement si Lalain, ang lalaking sumunggab naman sa kanya ang kinuhanan ng pahayag ng mga pulis. Tinanggal ng lalaki ang sombrero kung saan makikita ang ulo nitong nababalutan ng puting gasa. Nang makita nito si Lalain ay umamba itong susugurin ang babae. Sir, maniwala kayo. Prostitute ang babaeng iyan. Di lang kami nagkasundo sa presyo kaya hinampas niya ako ng bato sa ulo, galit na katwiran ng lalaki. Gusto kong bayaran niya ako dahil sa perwisyong ginawa ng babaeng iyan, duro pa nito kay Lalain. Dahil sa galit ay napatayo si Lalain at nanginginig ang kamay na nagsalita. Sinungaling ka. Ikaw ang sunod ng sunod sa akin. Pinagtangkaan mo pa ang gahasain, hayop ka. Hindi inaamin ng lalaki ang kasalanan nito. Ilang beses na siyang nakulong at alam niyang kung paano paikutin ang mga pangyayari nang sa gayon ay siya pa ang lumabas na biktima. Alam din niyang kung mapapatunayan na pinagtangkaan niyang gahasain ang babae, ay tuluyan siyang makukulong. Tila nairita naman ang pulis sa pagtatalo ng dalawa, kaya malakas nitong kinalampag ang desk. Tumahimik kayong dalawa. Mag-imbestiga kami kung sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling. Kumakalap pa kami ng footage sa paligid ng pinangyarihan ng krimen para matukoy namin kung ano ang totoong nangyayari, anang pulis. Natahimik naman ang dalawa dahil sa narinig. Nakakalap na ng personal information ang pulis sa dalawa. Ang lalaki ay mayroon ng criminal record, samantalang ang babae ay isang college student at scholar sa university na pinapasukan. Gayunpaman, hindi sila maaaring basta na lang magsampa ng kaso laban sa lalaki, lalo pat wala pa silang matibay na ebidensya. Isa pa, kailangan nilang sundin ang basic procedure nang sa gayon ay hindi magkaproblema dalawang individual. Inabot ng pulis ang isang papel kay Lalain para pirmahan at sinabing, dahil mayroong injury si sir, kailangan mong magpiyansa bago ka makauwi. Kaya maupo ka lang dito, Julie Aragon, at hintayin ang kapamilya mo na piyansahan ka.
Sa oras na makumpleto niyo na ang lahat, pwede mo nang kunin ang cellphone mo at umuwi. Naiintindihan mo ba? Natigilan si Lalain sa narinig. Wala siyang kapamilya kaya sino naman ang taong magpipiyansa sa kanya? Sino po ang kamag-anak kong sinasabi ninyo, sir? Tanong ni Lalain. Tumawag ang isang lalaki sa cellphone mo at sinabing pupuntahan kanya at tutubusin, sagot naman ng pulis. May gusto pa sanang itanong si Lalain sa pulis pero tumalikod na ito at iniwan siya. Pinag-isipan niya kung sino ang lalaking tinutukoy nito at ang tanging pumasok lang sa isipan niya ay si Elijah. Ngayon, mayroon na naman siyang bagong utang na loob sa lalaki. Makalipas ang ilang sandali ng paghihintay, maya-maya inarinig ni Lalain na tinawag ang kanyang pangalan ng isa sa mga pulis Lalain Aragon, makakaalis ka na. Mabilis na napatayo si Lalain at wala sa sariling napatingin pinto. At ganoon na lang ang gulat ni Lalain nang makilala kung sino ang lalaking nakatayo sa pinto na may malamig na tingin at nakakatakot na aura. Tatayo ka na lang ba diyan? Tanong ni Gnaves na magmadilim na anyo. Mabilis na kumilos si Lalain at kinuha ang cellphone niya na inabot ng pulis, saka sumunod kay Gnaves na noon ay hindi na siya muling nilingon. Nagdiri-diretso lang ito ng lakad at sumakay sa kotse nang hindi man lang nagsasalita. Sa harap ng sasakyan, nag-aalinlangan. Naman na pumasok si Lalain. Marumi kasi siya ng mga sandaling iyon at alam niyang may mysophobia ang lalaki. Ayaw na ayaw nito sa marumi kaya paano siya makakapasok sa sasakyan nito na puro dugo at marumi ang damit. Ano pang hinihintay mo? Kunot noong tanong ni Gnaves sa babaeng nakatayo lang sa harapan ng kanyang sasakyan. Ayaw ba nitong sumakay sa kotse niya dahil hinihintay nito si Elijah? Nahintakutan naman si Lalain sa nakikitang galit sa lalaki, kaya naman nagmamadali siyang sumakay ng kotse na nanginginig ang mga kamay. Hindi na niya kaya pang bumiyahe mag-isa, dahil sa takot na baka maulit muli ang nangyari sa kanya. Nang makasakay ng kotse si Lalain ay madilim ang anyo ni Gnaves, kaya matapos mag-seatbelt ay kaagad siyang humingi ng paumanhin sa lalaki. Sorry dahil narumihan ko ang kotse mo, Mr. Dawson. Babayaran ko na lang ang pagpapa-car wash. Sandali namang natigilan si Gnaves. Kung ganon, kaya ayaw nitong sumakay kanina dahil iniisip nitong marurumihan nito ang kotse niya. Bahagya lumambot ang ekspresyon ni Gnaves matapos marinig iyon. Pero katulad ng dati, nagmaneho lang siya nang hindi kinakausap ang babae na nakaupo sa kanyang tabi. Samantala, tahimik naman na nakaupo si Lalain sa passenger seat at hindi naglakas loob na magsalita. Natatakot kasi siyang baka ma-offend na naman niya si Gnaves, ay bigla na lang siya nitong iwan sa kalsada. Makalipas ang halos kalahating oras ay huminto ang kotse sa Dawson Residence. Naalala rin ni Lalain na Biyernes pala iyon at ayon sa kasunduan niya ay doon siya tuwing weekends. Bumaba ng kotse at pumasok sa gusali si Lalain at Gnaves nang hindi nag-uusap. Nang makarating sa suite ay sa banyo agad nagtungo si Lalain para mag-shower. Inabot din siya ng 20 minutos bago lumabas ng banyo na nakasuot na ng bathrobe. Walang nadat ng tao si Lalain sa kwarto kaya naman sandali siyang nakahinga ng maluwang. Subalit maya-maya lang, bumukas ang dahon ng pinto at pumasok doon si Gnaves na mukhang bagong ligo na rin. Malaya niyang nasasamyo ang panalaking amoy nito na pinagsamang mint at kolog. Humakbang ito papalapit sa kanya, kaya wala sa sariling nahigpitan ni Lalain ang pagkakahawak sa kanyang bathrobe. Dahil naman sa inasal niya ay naiinsultong natawa si Gnaves sa kanyang sarili. Lalain Aragon, wala pa akong sinasabing tapos na tayo. Ni hindi pa nga natin natatanggap ang annulment certificate. But Pavet, do you call someone else your husband? Tanong ni Gnaves na may malamig pa sa yelong tinig. Ilang segundo ring natigilan si Lalain. At sino naman kaya ang tinutukoy nitong tinatawag niyang asawa? Wala naman siyang ibang lalaking tinatawag ng ganoon dahil ito lang ang asawa niya. If you hadn't made the mistake of calling me, I wouldn't have known that you were calling that Elijah your husband. How long will you play with me, Lalain Aragon? Do you enjoy hurting and fooling me? He has no intention of making her his mistress. I really hadn't made the mistake of calling me, I wouldn't have known that you were calling that Elijah your husband. How long will you play with me, Lalain Aragon? Do you enjoy hurting and fooling me? Kunot noong napatitig si Lalain sa lalaki, at saka mabilis na kinuha ang cellphone niyang nakapatong sa side table at tiningnan ang call history. At natutop ni Lalain ang kanyang bibig nang makita na si Gnaves nga ang matawagan niya kanina.
Hindi ko yon sinasadya. Hindi ko alam na nag-connect sa'yo ang tawag. Nagkunwari lang akong may kausap dahil sinusundan ako ng hayop na lalaking iyon kanina, pangangatwiran nilalain sa lalaki. Nagbigay na ako ng statement sa pulis at iyan din ang sinabi ko. Kung gusto mo i-check mo pa, nilalain na napaupo sa kama at napaiyak. Pagkatapos ng buong magdamag na takot siya, ngayon ay ang galit naman nito ang hinaharap niya, kaya pakiramdam nilalain ay bigla siyang sumabog. Malakas siyang umiyak na parang ilog na walang tigil sa pag-agos. Mr. Dawson, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Di ba nangako ka na tatanungin mo muna ako sa mga bagay bago ka magdesisyon kung magagalit ka o hindi? Nang makita ni Gnaves ang luhaang mukha nito at namumulang ilong ay bahagya siyang kumalma. Pinisil niya ang baba nito at nakangising nagtanong, magtatanan ka kasama ang Elijah na yon. Paano naman ako magtitiwala sa'yo? Muling natutop nilalain ang bibig. Magtatanan? Ito ba ang iniisip ng lalaki? Na magtatanan siya kasama si Elijah? Nakagat nilalain ang pang-ibabang labi at saka nautal na nagsalita, mag-aaral ako doon, hindi para makipagtanan. Umarko ang makakapal na kilay ni Gnaves dahil sa sagot nilalain. King ganon, bakit kailangan kasama mo pa ang lalaking yon? Luke, ang kapatid ko. Si Kuya Elijah ang nag-alok ng tulong na dalhin ang kapatid ko sa isang research institute. Nagkataon namang parehong nasa SUF din ang institusyon at ang Northville International School kaya magkasama kaming pupunta. So, hindi ka magtatanan kasama siya, 0 tandang bawas 0 naman. Bakit ko naman gagawin yun? Wala naman kaming ganon ang relasyon. Nilalain habang pinupunasan ang luha. Bakit kasi hindi ka muna nagtanong, T? Di ba ako nagtanong, naniningkit ang mga mata sa ni Gnaves. I asked you if you wanted to go abroad with him but you just kept quiet. Hindi kita naintindihan. Iniisip ko pa lang kung anong ibig mong sabihin bigla kang umalis, katwiran pa nilalain. If I don't leave, we'll wait for you to say what you want to say so can get even angrier. Nang gabing iyon, nang malaman ni Gnaves na plano nitong magpunta ng abroad ay matinding galit ang naramdaman niya. He wanted to kill or strangle her but he decided to leave so he wouldn't be able to do that. Natigilan naman sila lain. Hindi niya inaasahan na magkasalungat pala iniisip nilang dalawa. Kaya pala gano'n na lang ang galit nito sa kanya. Maniwala ka Mr. Dawson, nagsasabi ako ng totoo, nilalain. Paano niya ba makukumbinsi ito na hindi siya magpupunta sa abroad para makipagtanan? Naalarma sila lain nang muling humakbang papalalit sa kanya ang lalaki. May kung ano sa mga mata nito na hindi niya maipaliwanag kung ano. Aren't you playing with me? Tanong ni Gnaves nang hapitin siya sa baywang habang kinakalas ang pagkakabuhol ng kanyang bathrobe. Bakit ko naman gagawin iyon? Nautal na tura naman nilalain na bahagyang napaatras sa kinatatayuan, dahilan para matisod niya at bumagsak sa kama. Then prove it to me, T. Nakangising ni Gnaves saka dahan-dahan inihiga sa kama si lalain. Tuluyan na rin itong nakalas ang bathrobe ni lalain, kaya naman tumambad sa kanya ang balingkinitan at kaakit-akit na katawan ni lalain na ilang araw niyang hinahanap-hanap. At bago pa makaapuhap ng sasabihin si lalain, ay sinakop na nito ang kanyang labi habang maingat na umiibabaw sa kanya. Hindi na magmatigas pa si lalain sa mapusok na pagkilos nito sa kanyang ibabaw. Isa pa, ayaw niyang maging ipokrita dahil aaminin niyang na-miss niya ang lalaki. Kahit pa nga alam niyang walang ibang patutunguhan ang nararamdaman niya dahil laruan lang naman ang turing nito sa kanya. Habang marahang kumilos si Gnaves sa ibabaw ni lalain, ay biglang tumunog ang cellphone ng lalaki na nakapatong sa side table. Bagahagya itinulak ni lalain ang lalaki para huminto ito sa ginagawa at sinabing, aang. Cellphone mode. Don't pay attention, sagot nito sa kakinuha ang cellphone at itinaob. Patuloy lang sa pagtunog ang cellphone, hanggang sa ilang sandali pa nga inamatay na ang tawag. Nagpatuloy ang pagniniig ng dalawa at hindi na namalayan pa nilalain kung gaano katagal iyon. After so long, Lalaine couldn't take it anymore, so she begged the man with her face and eyes red. Finally, he complied and gave her extreme pleasure. Sa sobrang kapaguran ni Lalaine ay nahiga na lang siya sa kama na parang hinang-hina. Samantalang si Gnaves naman nakasandal ang ulo sa headboard ng kama at bahagya ring hinihingal.
Kung gusto mo talagang i-enhance ang skills mo at i-improve ang sarili mo, maghahanap ako ng magandang school sa London. Mula sa pagkakahiga ay napabalikwas ng bangon sila Lain, ay gulat na napatingin sa kaharap. Iilan lang ang mga kilala niyang fashion designer na nag-aral sa London at lahat ng mga iyon ay pawang kilala na sa buong mundo. Ang oportunidad sa inaalok ni Gneves ay mas maganda ng 100 beses kaysa sa F.E. Clare University. Pero hindi niya kayang maging masaya at pakiramdam pa nga niya ay na-depressed siya sa narinig. Dahil alam niyang lahat ng bagay ay may kapalit. Pero wag muna ngayon, dagdag pa ni Gneves maya-maya. Naiintindihan na nila Lain ngayon. Malamang ay iyon ang regalo sa kanya ng lalaki sa oras na matapos na ang namamagitan sa kanila. Hindi magawa nila Lain na maging masaya kahit pa once in a blue moon lang ang opportunity na iyon dahil gusto niyang makamit ang pangarap niya ng pinaghihirapan. Hindi dahil ipinagpalit niya ang kanyang katawan para makuha iyon. And also, I will look for a good hospital abroad for your brother. Itinikom na lang nila Lain ang kanyang bibig at hindi na nagsalita pa. Wala rin namang saysay kung sasalungatin pa niya ang bagay na napagdesisyonan na nito. Anyway, you tears are hard to please me. Wala ka bang ibang request? Tanong ni Gneves na ang tinutukoy ay ang paglalaro nilang dalawa kanina. Dahil sa matinding pagod at trauma sanhi ng mga nangyari kanina, mabilis na nakaramdam ng antok sila Lain. Kaya hindi sinasadyang sinagot niya tanong na iyon ni Gneves nang wala sa tamang wisyo. Huwag ka nang makikipag-date sa kahit na sinong babae. Ayaw kong maging kabiti. Usa nila Lain na nakasimangot bagaman nakapikit na ang mga mata. Lumalim naman ang tinging ipinupukol ni Gneves sa babaeng nakahiga. Alam niyang hindi na nito sakop pa ang personal niyang buhay, pero bakit hindi siya nagagalit sa babae matapos marinig iyon? Mistress! Wala siyang balak na gawin itong mistress. Kung dumating man ang araw na magpapakasal siya sa ibang babae ay palalayain na niya sila Lain sa buhay niya. Pero sa ngayon ang tanging alam lang niya ay hindi pa siya handang pakawalan ito. He knew it was selfish, but it was the only way he knew to keep her from leaving him. You fell in love with her. Nakatulog na ng mahimbing sila Lain bago pa niya marinig ang sagot ni Gneves. Sumulyap muna siya sa babaeng natutulog sa kadinampot ang cellphone na nakapatong sa center table at tiningnan kung sino ang tumawag kanina. Tumayo siya at nagsuot ng damit nang nakitang ang daddy niya ang tumatawag kanina. Bago pa siya tuluyang lumabas ng kwarto nila Lain, ay nilingon pa niya ito na payapang natutulog habang mahigpit na hawak ang comforter. Maingat na lumapit si Gneves sa babae at yumuko sa kamarahang pinisil ang pisngi nito. As you wish. Kaya maging mabait ka lang at huwag magsisinungaling sakin, bulong niya. Matapos sabihin iyon ay sumilay ang tipid ng ngiti sa mga labi ni Gneves, saka tuloy na lumabas ng kwarto at umalis sa Dawson Residence. Sa kalaliman ng gabi, binabagtas ng itim na Bugatti ang kalsada patungo sa kanilang mansyon. Si Kennedy Dawson nagising pa sa mga oras na iyon at nagsatsaa ay kalmadong nakaupo sa sala at hinihintay ang pagdating ng kanyang anak. Ilang sandali pa nga inaulinigan na ni Kennedy ang pagdating ng isang sasakyan sa kanilang garage. Kasunod niyon ay ang pagbati ng kanilang housekeeper at butler sa bagong dating. Good evening, young master. Isang tango lang ang isinagot ni Gneves, matapos ay dumiretso ito sa matanda na naghihintay sa pagdating niya. Good evening, Dad, bati ni Gneves sa kanyang daddy. Pinaghintay mo si Ivy Ramos ngayong gabi at inutusan ang sekretary mo na bigyan siya regalo, sa halip ay tugon ni Kennedy sa anak na bahagyang tumalim ang anyo. Do you really want to humiliate her and make her back out? Matanda na si Kennedy at alam na niya ang kalakaran pagdating sa negosyo. Kinukulang ba ang Ramos Corporation para bigyan lang ng kanyang anak ng regalo? Kilala ang Ramos Corporation sa larangan ng negosyo. At ang hindi pagrespeto ng kanyang anak sa dalagang anak ng mga ito ay nangangahulugan na hindi ito inter. How do you know, Dad? Tanong Gneves sa kanyang daddy na hindi itinanggi ang paratang nito. Tomorrow morning, go to the Ramos family to apologize. No, di ako pupunta Dad. If you're dissatisfied with FF Ramos, then, wala akong planong makipag-blind date ngayon, Dad, putol ni Gneves sa sinasabi ng kanyang daddy. I will not meet with anyone from the Ramos family or any other family, Dad. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong naman ni Kennedy sa kanyang anak na bahagyang tumaas ang boses. Dahil ayaw nang galitin pa ng husto ni Gneves ang kanyang ama, dahil matanda at maisakit na ito, kaya kalmado siyang nagsalita.
Magpapakasal din ako pero di pa ngayon. Just give me some time. Sa galit ni Kennedy ay nahampas ng sasahig ang tungkod na hawak at galit na sinabing oras. Sa tingin mo, ilang oras na lang ang itatagal ko sa paghihintay, namimiloso pong bulalas ng matanda. Nanatili namang kalmado si Knives kahit nakikitang galit ang kanyang ama. As long as di ka masyadong nag-alala at sa katawan mong iyan tatagal ka pa ng 10 taon o higit pa. Hindi na nakasagot pa si Kennedy sa sinabi ng anak. Ginawa niyang sangkalan ang kanyang kalusugan niya pero walang epekto rito. Magpahinga ka na, Dad. I will take care of the rest, saad pa ni Knives saka tumayo na. Subalit bago pa tuluyang tumalikod si Knives ay muli siyang nagsalita, makikipag-divorce ako kaya, wag niyo siyang gagalawin. Or else, I won't get divorced. Tila umakyat naman sa ulo ni Kennedy ang nararamdaman niyang galit sa kanyang anak. Nanginginig sa galit siyang bumaling sa kanyang anak at pinagmasdan ito ng mataman. Really? You fell in love with that woman? Nang marinig iyon ni Knives ay kumunot ang kanyang noo. You think too much, Dad. Alam niyang katawan lang nilalain ang habol niya rito at wala ng iba. Dahil kung mayroon man siyang nararamdaman sa babae, magiging komplikado lang ang lahat para sa kanilang dalawa. Kinabukasan, nagkasundo magkita sila Lain at Abay para magpunta sa mall para bumili ng regalo para sa birthday ng boyfriend nitong si Jake. Habang naglalakad-lakad, nagpaalam si Abay na magbabanyo, kaya naman sabay na nagtungo ang dalawa sa comfort room. Nang matapos sila Lain na gumamit ng banyo, nagtaka siya kung bakit hindi pa niya nakikitang lumalabas si Abby kaya naman tinawagan niya ito pero walang sumasagot. Sinilip din niya isa-isa ang mga cubicle at napag-alaman niyang walang tao roon. Sa gitna ng pag-aalala, dahil hindi makontak, narinig nila Lain mula sa kung saan ang ringtone ng cellphone ni Abay luminga-linga siya at sinundan ang tunog at napag-alaman niyang nanggagaling iyon mula sa loob ng lounge, Abay. Nandyan ka ba? Tanong nila Lain saka itinulak ang tinted glass na pinto, pero nagtaka siya nang malamang nakalock iyon mula sa loob. Sa pagkakaalam nila Lain ay hindi iyon ikinakandado dahil ang lounge na iyon ay pahingahan ng mga shoppers na matatanda, bata at laktating uman. Iyon din ang dahilan kung bakit tinted iyon. Kinutuban ng matindi sila Lain, kaya naman nilakasan niya ang pagtawag sa kaibigan saka kumatok ng sunod-sunod. Abay? Abay, sumagot ka. Nandyan ka ba? Katulad kanina ay wala pa ring sumasagot kaya muling tinawagan nila Lain ang cellphone ng kaibigan, subalit patuloy lang ito sa pagtunog. Sobra-sobra ang kabang nararamdaman nila Lain para sa kaibigan, kaya naman nagpasya siyang humahanap na ng staff na tutulong sa kanya mabuksan iyon. Pero nang akmang aalis na siya ay narinig niya ng boses ng kaibigan. Lalain, ayos lang ako. Wait lang ni. Anang Abay na ang tinig ang nagmumula sa loob ng nakasarang pinto. Bahagya ring namamaos iyon na lubos na ipinag-alala nila Lain. Anong nangyayari? May problema na, bro. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi. Aayos lang ako. Pwede bang mauna ka na muna at hintayin mo na lang ako? Malakas ang kutob nila Lain na may hindi magandang nangyayari sa kaibigan kaya naman hindi niya sinunod ang sinabi ng kaibigan at nanatili pa rin sa labas. Sige, hintayin na lang kita. Pagsisinungaling nila Lain. Samantala, sa loob ng nakalock na lounge, magulong-magulo ang behok ni Abay. Ang buttons ng suot niyang blouse ay nakabukas at butil-butil ang pawis. Nakaupo siya sa kandungan ni Chairman Henry Scott habang ang mga kamay nito ay nakapasok sa loob ng kanyang palda. Chairman, pakawalan mo na ako. Nahihintay ang kaibigan ko, nagmamakaawa na saad ni Abay sa lalaki. Honey, bakit di mo tinawagan sa nakalipas na 3 taon? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng namagitan sa atin? Nakangising tanong ng lalaki kay Abay habang ang kamay ay walang habas sa marahas na pagkilos. Si Chairman please tapos na tayo. Bakit di mo pa ako hayaan na makapagbagong buhay? Umiiyak na tanong ni Abay, magbagong buhay. Nagpapatawa ka ba, honey? Pagkatapos kitang kupkupin at alagaan, iyan ang sasabihin mo sa akin. Have you forgotten what happened to us? Napilitan si Abay na alalahanin ang trauma na inabot niya sa kamay ng lalaki, ayaw na sana niyang maalala pa ang masalimuot na pangyayaring iyon, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya tinitigilan ng lalaki. Ang totoo,
ito rin ang may pakana kung bakit siya nakulong noong tinulungan niya sila Lain sa tangkang panghahasa ng pamangkin nito na si Benjamin Scott. Si Chairman Henry Scott ay tiyuhin nito at ito rin ang may gusto na makulong siya noon, kung hindi lang siya tinulungan nila Lain na mapawalang sala. Partner in bed. Makipaghiwalay ka sa boyfriend mo. Bibigyan kita ng 3 days, ani Chairman Henry sa katumayo na ay kumuha ng panyo sa bulsa upang ipahid ang daliri na nanlalagkit. Matapos nyon ay tumalikod na ito na parang walang nangyari. Ngunit bago pa tuluyang makaalis ang lalaki ay buong tapang na nagsalita si Abbay. Di ako makikipaghiwalay kay Jake. Nilingon ng chairman si Abbay at saka ngumisi. What did you say? Asik nito sa babae. Ang sabi ko hindi ako makikipaghiwalay sa boyfriend ko, matapang satura ni Abbay. Chairman, di ba nagkasundo na tayo na hahayaan mo na kami ni Jake? Kapag hindi mo kami pinakawalan, ilalabas ko ang baho mo, pagbabanta pa ni Abbay. Really? Do you think anyone would believe someone like you? Go on. Do what you want. Hindi naman ako nagmamadali kaya bibigyan kita ng panahon na makapag-isip, puno ng panunuyang wika ng chairman at saka nakapamulsang tumalikod na at lumabas sa lounge. Samantala, nang makita naman nila Lain na sa wakas ay nagbukas na rin ang pinto ng lounge, ay nagmamadali siyang pumasok sa loob. Pero nagulat siya nang makita ang isang eleganteng lalaki na lumabas doon. Hello, nakangising bati ng lalaki kay Lain. Sino ka? Kunot noong tanong ni Lain sa estranghero. I'm Henry, the uncle of Benjamin Scott. Ikaw, gulat ni Lain sa kanapaatras mula rito. Alam nito ang ginawang katarantaduhang ni Benjamin noon sa hotel pero kinonsinti pa nito ang lalaki na gumawa ng kahayupan. Kaya alam ni Lain, habang nakatingin siya sa mukha nito ay alam niyang magkarugtong ang bituka ng mga ito. Parehong halang. And Aragon, napaswerte mo dahil kakampi mo si Mr. Knives Dawson, makahulugang tura ng lalaki kay Lain. Knives Dawson is the most outstanding businessman among his peers. And his decision-making when it comes to business is on par with veterans in the field of running successful companies. Ibinigay nito ang project na nagkakahalaga ng $1,000,000 sa kanya kapalit ng surveillance video. Henry Scott knew how much Mr. Dawson valued this woman standing before him. Very interesting. Tumalikod na si Henry Scott ay ipinagpatuloy ang paglalakad palabas ng lounge. Samantalang sila Lain naman ay mabilis na dinaluhan si Abbay na noon ay magulo ang ayos at may bahid ng luha ang mga mata. Ayos ka lang ba, Abbay? Ano nang ginawa sa'yo ng lalaking iyon? Nag-aalalang tanong nila Lain sa kaibigan. Marahas na umiling si Abbay sa kainayos ang sarili. O wala, Lain. Tara, uwi na tayo, ani Abbay sa kanauna ng naglakad. Alam nila Lain na mayroong nangyari sa pagitan ng kaibigan niya at ni Henry Scott pero nirerespeto niya ang desisyon ni Abbay na hindi nito sabihin sa kanya ang totoo. Sumunod na lang siya sa kaibigan at kaagad din silang nagkanya-kanya ng uwi nang makarating sa sakayan. Katulad na napagkasunduan, sa Dawson residence sumiretso sila Lain dahil weekends iyon. Pagkarating sa suite ay kangad siyang nag-shower. Hindi pa rin maalis-alis sa isip nila Lain ang mangyari ngayong araw sa kanyang kaibigan, malakas ang kutob niyang may ginawang hindi maganda ang Henry Scott na iyon sa kaibigan niya. Pero dahil wala naman siyang alam sa tunay na nangyari, kaya hindi niya maisip kung paano tutulungan ang kaibigan nang matapos makapag-shower ay sumiretso de kula Lain sa study room para pag-aralan ang kanyang mga designs. At hindi niya namalayan kung ilang oras siyang naglagi roon pero lumabas lang siya sa kwarto nang marinig ang pagdating ni Knives. Nagtaka sila Lain nang makitang naroon din si Secretary Miller. At nang mapatingin siya kay Knives ay doon lang niya napansing akay-akay pala ni Liam ang lalaki dahil lasing na lasing ito. Si Liam na ang nagdala sa kanyang boss sa sarili nitong kwarto. At matapos nyon ay lumabas ito sa kwarto at hinarap sila Lain. Lain, nagpaluto na ako sa housekeeper ng hangover soup. Ikaw na sana ang bahala kay Mr. Dawson, ani Liam habang matamang nakatingin sa babae. Sige, maraming salamat, Mr. Miller, sagot naman nila Lain sa sekretary. Umalis na rin si Liam matapos nyon, habang sila Lain naman nagtungo sa kwarto ni Knives at pinagmasdan ang natutulog na lalaki. Ngayon lang ito nalasing ng ganoon at walang ideya sila Lain kung bakit ginawa nito iyon. Maingat na kumilos sila Lain at isa-isang inalis ang suot ng lalaki mula medyas hanggang sa puting t-shirt nitong suot.
Nag-aalinlangan pa siya kung hubarin ang brief nito, kaya hinayaan na lang niya ito. Lumabas sila lain ng kwarto at nagtungo sa banyo para kumuha ng palanggana at malinis na towel. Muli siyang bumalik sa kwarto ni Gneves, at katulad kanina, malalim pa rin ang tulog ni Gneves, at ni hindi man lang namalayan ang ginawa niyang pag-alis sa suot nito. Nag-umpisa sila lain na punasahan ng basang towel si Gneves. Inunan niya ang mukha nito, pababa sa leg, sa Adam's apple, sa matipunong dibdib at six-pack abs. Pinilit nila lain na kalmahin ang kanyang sarili, kahit na halos mabingi na siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Sino ba naman ang hindi kakabahan kapag ganito kagwapo ang lalaking nasa harapan mo? Sumilay ang kiming ngiti sa mga labi nila lain nang maisip na sa dinami-dami ng babae ay sa kanya pa nagkaganoon si Gneves. Aaminin niyang noong una ay labag ang kanyang puso sa pagiging babae nito, pero habang tumatagal ay doon niya naramdaman na para bang tunay talaga silang mag-asawa at hindi lang kasal sa papel. Subalit ang mga ngiting iyon nila lain ay unti-unting naglaho dahil sa mga salitang lumabas sa bibig ni Gneves habang natutulog. Gwyneth. Tila binuhusan ng malamig na tubig sila lain ng mga sandaling iyon habang nakatingin sa natutulog na lalaki. Bigla, nanumbalik sa kanyang isipan ang mga salitang binitiwan sa kanya noon ni Olivia na isa lang siyang substitute ni Gwyneth. Bagaman matagal na niyang naririnig ang pangalang iyon, ito pa lang ang unang beses na narinig niya iyon mula sa mga labi ni Gneves. May kasabihan pa ngang ang katotohanan ay nasasabi ng isang tao kapag lasing ito. Siguro ay miss na nito si Gwyneth. Pero bakit nasasaktan sila lain? Bakit pakiramdam niya ay mailibo-libong maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso? Nasasaktan siya dahil mayroong ibang mahal si Gneves at siya ay hamak na parausan lang nito. Nag-init ang sulok ng mga mata nila lain ng mga sandaling iyon pero pinigilan niya ang sarili na maiyak. Dinampot niya ang palanggana na may lamang basang tuwalya at akma na sanang aalis nang may kamay ang pumigil sa kanya. Paglingon nila lain, si Gneves niyo na namumungay ang mga mata at nakangiti ang matamis. Baby, where are you going? Ani Gneves sa malamyos na tinig. Kumirot ang dibdib nila lain nang marinig ang salitang baby, dahil iniisip niyang baka iyon pa ang endearment nito at ni Gwyneth. Iibabalik ko lang tong planggana, sagot nila lain na nanginginig ang boses. Don't leave, baby. I need you now, anang lalaki, at bago pa makasagot sila lain, ay hinila na siya ng lalaki patungo sa malambot na kama. Nabitiwan nila lain ang hawak na planggana at natapon iyon sa sahig. At kasabay ng marahas na pag-angkin ni Gneves ay napaluha sila lain. Iyon lang naman ang papel niya sa buhay ni Gneves, ang maging kapartner niya sa kama. She's awake. Matapos ang mainit na pagtatalik ni Gneves at lalain ay mabilis na nakatulog ang lalaki. Hindi nito hinayaan na umalis sila lain sa kanyang tabi, at sa halip ay magkayap ang dalawa sa malambot na king-size mattress. Pero hindi makatulog sila lain sa tabi ng lalaki dahil na rin sa dami ng kanyang iniisip. Nagtangka siyang bumangon ngunit dahil mahigpit ang pagkakayapos sa kanya ni Gneves, kaya halos hindi niya maigalaw ang katawan. Pagal na ang katawan niya at ubos na rin ang kanyang lakas dahil sa namagitan sa kanila ni Gneves. Kaya sa halip na pumalag sa pagkakayakap nito ay nagpaubaya na lang sila lain. Buong magdamag na hindi nakatulog ng maayos sila lain at kaunting kaluskos o liwanag lang ay nagigising na kaagad siya. Sa kalagitnaan ng nag-aagaw antok na ulirat nila lain, nagising siya nang marinig na tumunog ang cellphone ni Gneves na nakapatong sa side table. Kaagad namang nagising si Gneves at inabot ang cellphone para sagutin nang hindi man lang inaalam kung sino ang nasa kabilang linya. At bagaman inaantok pa ay bumangon ito sa kama at nagsuot ng pajama habang kausap ang tao sa telepono. Hindi nagpahalata sila lain na nagising rin siya sa tawag na iyon. Nagkunwari lang siyang natutulog bagaman bahagyang nakasilip ang mga mata sa ginagawa ng lalaki. Hindi marinig nila lain ang pinag-uusapan ng mga ito, subalit dalawang salita ang gumimbal sa kanya ng mga sandaling iyon. Pakiramdam niya ay pansamantalang tumigil ang kanyang mundo nang mamutawi sa bibig ni Gneves ang dalawang salitang kay Gwyneth at gumising di. Matapos magbihis ni Gneves ay sumulyap muna siya kay lalain na mahimbing na natutulog. Inayos pa niya ang makapal na comforter na nakabalot sa babae bago tuluyang lumabas ng kwarto. Pakiramdam ni lalain ay may mahabang kutsilyo ang bumaon sa kanyang puso matapos siyang maiwang mag-isa sa loob ng malamig at malungkot na kwarto. Kung ganon, gumising na si Gwyneth.
At ang ibig sabihin lang nito na siya na isang substitute ay oras na para umalis sa buhay ni Knives. Hindi na itinuloy pa nila Lain ang pagtulog dahil alam niyang kahit pilitin niya ang sarili, ay hindi na muling matatahimik pa ang puso't isipan niya dahil sa natuklasan. Nagpasya sila Lain na bumangon na. Mabilis siyang naligo at pagkatapos ay nagdesisyong bumalik na sa kanyang apartment. Subalit bago tuluyang umalis sila Lain ay napansin niya sa coffee table ang isang brown envelope kung saan nakasulat ang pangalan ng research institute na binanggit ni Elijah noon. Naalala nila Lain na sinabi sa kanya noon ni Knives na nagpapaimbestiga ito tungkol sa research institute kaya naisip niyang buksan iyon. Tutal ay para naman iyon sa kanya. Ngunit nagdilim ang anyo nila Lain nang mabasa ang nilalaman ng mga dokumento. Kaya bitbit ang mga impormasyong iyon ay umalis sila Lain at nagtungo sa sariling apartment. Eksakto namang pagdating niya roon ay nakasalubong niya si Elijah na mukhang kababalik mula sa pagjogging. Hindi nakasuot ng eyeglasses ang lalaki kaya mas bata itong tingnan ka siya sa orihinal na edad. Isang puting polo shirt at sports shorts din ang suot nito ng mga sandaling iyon kaya mas lalong nating maaliwalas ang aura nito. Lalaine D. Bati ni Elijah habang pinupunasan ang pawis sa noo gamit ang puting face towel na nakasukbit sa balikat nito. Di ka umuwi kagabi, pasimpleng tanong nito. May part-time job ako tuwing weekends. At kapag late na ako nakakauwi, tumutuloy ako sa apartment ni Abbay. Mas malapit kasi iyon sa trabaho ko, pagdadahilan nila Lain sa lalaki. Kaagad naman napansin ni Elijah ang kiss mark na nasa bandang tenga nila Lain. Sa unang tingin pa lang ay mahahalatang sinipsip iyon ng isang lalaki ng mariin. Next time na malate ka ng uwi galing sa part-time mo, tawagan mo lang ako at susunduin kita, sa halip ay sagot ni Elijah na pilit ikinalma ang sarili. Bahagya namang lumamlam ang mga mata nila Lain. Hindi na ako magtatrabaho doon kahit kailan. Anya na ipinagtaka naman ni Elijah. Siya nga pala, Kuya Elijah, may alam ka bang kahit ano mula Research Institute na nabanggit mo sa akin dati? Ang kaninang lihim na galit sa dibdib ni Elijah ay biglang naglaho nang marinig itong sinabi nila Lain. Yes, of course. Si Professor Jones ang mentor ko noong nagtatrabaho pa ako sa Research Institute. He's excellent in that field. Kumunot naman ang noo nila Lain sa narinig. Kung ganon, bakit ang investors ng Research Institute ay ang Wong Group galing China? Hindi ba last year lang, natuklasan na may illegal activities ang grupo dahil ginagawa nilang ginyapig ang mga homeless? Hindi lang ito nahuli ng mga otoridad dahil pinagtakpan ng kumpanya ang eskandalo. Hindi ko yata kayang pagkatiwalaan ang institute na iyan na gamutin si Luke, Kuya Elijah. Umarko naman ang makakapal na kilay ni Elijah dahil sa mga narinig mula kay Lain. Lain, saan mo naman nakuha ang ganyang mga impormasyon? Kunot noong tanong niya rito. Inabot naman nila Lain ang dokumento na hawak at sinabing, ang boss ko na si Mr. Dawson ang nag-imbestiga niyan para sa akin. Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo, Kuya Elijah. Aksidente kasing nalaman ng boss ko na gusto kong dalhin sa Research Institute si Luke kaya tinanong niya ako, paliwanag nila Lain. Alam nila Lain na gusto lang siyang tulungan ni Elijah. At dahil sa ginawa niyang iyon ay parang lumalabas na wala siyang respeto at tiwala sa pagmamagandang loob nito sa kanya. Hindi rin naman niya masisisi ang lalaki kung hindi ito masusing nag-imbestiga. Malaki ang pasasalamat nila Lain kay Knives sapagkat kung hindi dahil dito ay hindi niya malalaman ang ganoon ka, confidential na impormasyon. Matapos magbasa iyon ay kumunot ang noo ni Elijah at kunwari ay humingi ng sorry. I'm really sorry, Lain. Nang invite ako ng mentor ko, wala akong alam kung sino ang investors ng Research Institute. I'm just too excited and I don't want your brother to miss such a great opportunity, mahabang dahilan naman ni Elijah. Marahang umiling sila Lain sa kakiming ngumiti. Ayos lang yon, Kuya Elijah. Naniniwala ako sa'yo. Sandaling nag-aalinlangan si Elijah kung sasabihin ang nais, pero maya-maya rin ay nagsalita siya. Although may scandal before ang Wong Group, naroon naman si Professor Jones at naroon din ako, Lain. If you trust me, we can still take your brother to the institute. I'll make sure he doesn't fall into the wrong hands. Natigilan sila Lain sa sinabing iyon ng lalaki. Hindi niya akalain na sasabihin iyon ni Elijah sa kanya. Lumalabas na parang gusto nitong ipagsapalaran niya ang kanyang kapatid sa institusyon na iyon.
Sorry, Kuya Elijah, pero ayaw kong ilagay sa alanganin ang kapakanan ni Luke, diretsang pagtanggi nila Lain na sinamahan pa ng marahang pag-iling. Kahindik-hindik ang natuklasan nila Lain tungkol sa Wong Group na investors ng Research Institute. Sino ba namang may matinong pag-iisip na gagamitin ang mga taong palaboy para pag-eksperimentohan? Hindi tayo ang turing ng mga ito sa mga palaboy kundi isang ginyapig. Lalain, pag-isipan mo muna. Naiintindihan kong wala kang tiwala sa Wong Group. Pero pati ba naman sakin, wala rin, pangumbinsi pa ni Elijah na may himig pagmamadi. Sa pangalawang pagkakataon ay umiling sila Lain. Sorry talaga, Kuya Elijah. Hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo, pero ayaw ko lang talagang ipagsapalaran ang kapatid ko sa institusyon na iyon. Kung hindi dahil sa investigasyon na isinagawa ni Knives ngayon, malamang ay habang buhay niyang pagsisisihan na dinala niya si Luke sa institusyon na iyon. I want my son to hate you. Napansin naman ni Elijah na tila buo na ang pasya nila Lain na huwag sumama sa kanya sa Research Institute, palihim na nagkuyom ang kanyang mga kamao. But soon he apologized and smiled at the woman. I'm sorry, Lalaine. Masyado lang siguro akong umasa na madadala natin si Luke sa Institute. It's okay if you don't want to. Luke is being well cared for at the rehabilitation center. But still won't stop finding a better treatment institute for your brother, said na Elijah. Okay, maraming salamat, Kuya Elijah. Matapos magpaalam sa lalaki ay dumiretso na rin sila Lain sa kanyang apartment para magpahinga. Masyadong marami ang nangyari ng araw na iyon, kaya pakiramdam niya ay pagod na pagod ang kanyang puso at isipan. Samantala, nang tumalikod sila Lain ay sinundan ito ng nanlilisik na mga mata ni Elijah. At ang mga ugat nito sa kamay at sentido ay nag-igtingan dahil sa matinding galit. Ang biglang pakikialam ni Knives ay ginulo ang lahat ng kanyang mga plano. Pero mabuti na lang ay mayroon pa siyang alas. He always has a backup plan for everything he does. Ni minsan ay hindi pa siya nabigo na kunin ang mga bagay na gusto niya. Mahing tao man iyon o bagay. He has never once failed to get the things he wants. Be it people or things. Ilang araw na ang nakalipas, walang balita sila Lain kung nasaan si Knives. Ni hindi ito tumatawag sa kanya na parabang nabura na siya sa mundo nito. At bagaman sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang paghandaan ng maaga ang mga posibilidad ay naapektuhan pa rin siya. Maging sa trabaho ay nawawala siya sa wisyo at paminsan-minsan ay nagkakamali kahit na metikulosa siya pagdating sa trabaho. Kaya naman pinilit nila Lain ang sarili na isantabi ang mga iniisip at mag-focus sa kanyang mga ginagawa. Biyernes ng tanghali, ang bagong Chief Executive Officer ng Debonair ay ipinatawag sila Lain sa sekretary nito upang magpunta sa SE office. Kaagad namang tumalima sila Lain kahit wala siyang idea kung bakit siya ipinatatawag ng kanyang boss. Nang makarating sa opisina, kumatok muna sila Lain bago pumasok subalit napatda siya nang makita kung sino ang taong nadatnan niya. Ang lakaking eleganting nakaupo sa mamahaling sofa at magka-cruise ang mga binti at braso ay walang iba kundi si Kennedy Dawson. Madilim at tila walang buhay pa rin ang mukha ng matanda kung titingnan. Ang manipis nitong mukha at nakausling cheekbone ay dumagdag sa nakakatakot at intimidating aura nito. Nang makita na pumasok sila Lain sa opisina ay nag-angat ng tingin si Kennedy mula sa magazine na binabasa at sinabing, "Sit down, Gin Aragon." Kumakabog ang dibdib nila Lain habang naglalakad papalapit sa matandang lalaki. Marahag umupo sila Lain sa single sofa na katapat nito habang nininerbyos. The 1-month grace period given to Yugira the court has ended, hasn't it? Panimulang tanong ni Kennedy. Hindi na kailangan pang tanungin nila Lain kung ano iyon dahil alam na alam niya kung ano ang tinutukoy ng matandang lalaki. Oo po, sagot nila Lain na pinagsalikop ang dalawang kamay. Makukuha na po namin ang certificate sa Lunes. Tumango-tango naman si Kennedy. Good to hear that. Pag nakuha mo na ang certificate, bibigyan kita ng 10 million. Natigilan sila Lain sa narinig sa kamabilis na iwinasiwas ang palad. Hindi ko po matatanggap yan, Uncle Kennedy, nautal na sagot nila Lain. Hindi naman sa tumatanggi sila Lain sa alok ng matanda, pero alam niyang hindi ganoon kadali makakuha ng pera kay Mr. Kennedy Dawson. Lahat ng bagay ay alam niyang mayroong kapalit. Hindi ito compensation para sa'yo, ani Kennedy sa katumingin ng mataman kay Lain. I have conditions, T.
Hindi kumibo si Lalain at nakinig lang sa sasabihin ng matandang lalaki. Gusto kong kamuhian ka ng anak kong si Knives bago niyo makuha ang annulment paper. And after you get the papers, leave Manila. Hindi maintindihan ni Lalain kung ano ang ibig sabihin ng matanda na gusto nitong kamuhian siya ni Knives. At isa pa, hindi pa siya handang umalis ng Maynila. Nakipaghiwalay na siya kay Knives at wala naman siyang nagawang mali, bakit naman siya aalis? Itinuwid ni Lalain ang likod at saka tumingin ang diretso sa mga mata ng kaharap. Uncle Kennedy, kung aalala po kayo na pagkatapos ng annulment ay manggugulo ako, huwag po kayong mag-alala. Hinding-hindi ko po gagawin iyon. At saka hindi po ako pumapayag na umalis sa Maynila, diretsang sagot ni Lalain sa matanda. Tila hindi naman nasurpresa si Kennedy sa isinagot ng babae. Marahan niyang hinaplos ng daliri ang porselang tasa at banayad na nagsalita. Ayaw mong umalis ng Manila dahil dito nagpapagamot ang kapatid mo, hindi ba? Nabasa ko ang medical records ng kapatid mo, at ayon sa mga nalaman ko, ay wala ng epekto ang treatment sa kanya. Bakit hindi mo gamitin ang perang ibibigay ko sa iyo para humanap ng mas mahusay na nursing home? Naikuyom ni Lalain ang kanyang mga kamao, at bago pa siya makasagot ay muling nagsalita ang matandang kaharap. Little girl, kailangan mong malaman kung kailan ka dapat hihinto kapag nakaungos ka na si. Makahulugang sabi pa ni Kennedy sa kamuling humigop ng tsaa sa porselanang tasa. If you don't want to find a new nursing home for your brother, I'll arrange everything. But maybe the place I go to might not be to your liking. Nanginig ang buong katawan ni Lalain sa narinig. Ang ibig sabihin lang ng matanda na kapag hindi siya magpakalayo, layo ng kanyang kapatid ay pipilitin sila nitong paalisin. Ni hindi man lang siya pinagbigyan ng pagpipilian sa mga iyon. Pwede po ba akong magtanong? Ano po ba ang nagawa ko sa inyo para kamuhian ninyo ako ng ganyan? Hindi mapigilang tanong ni Lalain. Huli na para bawiin pa ni Lalain ang sinabi ng mga sandaling iyon. Pero hindi talaga niya maintindihan kung bakit galit na galit ito sa kanya gayong wala naman siyang atraso rito. Sa tanong na iyon ni Lalain ay napangisi si Kennedy. Buong akala niya ay para itong takot na kuting. Iyon pala ay nagpapalitan niyo rin ito bilang tigre kung kinakailangan. Hisa, dapat mong malaman na kung hindi dahil sa lola ni Knives, hindi ka magiging parte ng pamilya. But never thought you would have the ability to manipulate and seduce Dinuison. But never thought you would have the ability to manipulate and seduce Dinuison. Besides, someone like you doesn't deserve to be Envaison's mistress. Malapit nang magpakasal ulit si Knives at ayaw kong mamansahan siya ng isang tulad mo, pagpapatuloy pa ni Kennedy. Otomatikong namula ang buong mukha ni Lalain sa sinabi ng matanda. Alam na alam talaga ng matanda kung paano manghamak ng tao. Dahil lang sa kinalakhan niyang buhay ay maski maging babae ni Knives ay hindi siya karapat-dapat. Isa lang siyang dumi na magmamansa sa lalaki sa oras na dumikit siya rito. Matapos ang mga sinabi ay tumayo na rin si Kennedy. Nagpunta lang naman siya roon para magbigay ng utos sa babae at hindi para makipagdiskusyon dito. Sinabi ko na sa management ng Debonair na pirmahan na ang resignation letter mo kaya maaari ka nang umuwi ngayon. And as for what we discussed, I don't want anyone else to know about it otherwise, you won't be able to handle the consequences. Kung hindi lang sana siya 2 beses na sinuway ng kanyang anak para sa babaeng ito, ay hindi na sana siya mag-aabala pa na takutin ito. Hihintayin ko ang sagot mo, dagdag pa ni Kennedy habang tinutungo ang pinto. Alam na alam mo kung anong dapat gawin para kamuhian ka ng anak ko, di.